Hisoka kontra Illumi, sino ang mananalo? Pagdating sa mga pinakamapanganib at unpredictable na karakter sa Hunter x Hunter, hindi pwedeng mawala sa usapan sina Hisoka at Illumi. Pareho silang eksperto sa psychological warfare, pareho silang napakatalino sa laban, at pareho silang may kakayahang pumatay nang hindi kinakailangang umasa lamang sa brute force. Pero kung pag-uusapan natin ang isang direktang one-on-one fight, sino nga ba ang mas may malaking posibilidad na manalo? Hisoka, ang manlalaro ng laban. Si Hisoka ay hindi ordinaryong fighter. Ang pinakamalaking advantage niya ay ang kanyang battle experience, instincts, creativity, at pagiging unpredictable. Hindi madaling basahin ang galaw ni Hisoka, dahil hindi siya palaging sumusunod sa isang predictable na strategy. Habang lumalaban, mabilis niyang sinusuri ang kanyang kalaban at ginagamit ang mga kakayahan nito laban sa sarili. Ang kanyang bungee gum ay napaka-versatile. Maaari niya itong gamitin para umatake, umiwas at manghila, magbago ng direksyon, o gumawa ng mga trap na mahirap mapansin ng kalaban. At higit sa lahat, napakagaling ni Hisoka sa mind games. Sa isang laban, hindi lang katawan ang kanyang nilalabanan, pati isip ng kalaban. Illumi, ang assassin. Samantala, si Illumi Zoldyck ay may ibang klase ng threat. Bilang isang Zoldyck assassin, sanay siya sa pagpatay, infiltration, deception, at paggamit ng needle para kontrolin ang sitwasyon. Ang needle technique ni Illumi ay maaaring maging malaking problema para kay Hisoka. Kapag nakakuha siya ng pagkakataong gamitin ng maayos ang kanyang mga karayom, maaari niyang baguhin ang takbo ng laban. Hindi rin madaling basahin si Illumi dahil napakalamig at kalkulado niyang kumilos. Kung si Hisoka ay parang isang unpredictable na magician, si Illumi naman ay parang isang assassin na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake. Sa intelligence analysis, dito nagiging napakahirap pumili. Pareho silang matalino, pero magkaiba ang paraan ng kanilang pag-iisip. Si Illumi ay mas systematic at calculated. Karaniwan niyang pinag-iisipan ang kanyang kilos bago siya gumawa ng malaking hakbang. Si Hisoka naman ay mas spontaneous at creative. Minsan, ginagamit niya mismo ang chaos ng laban para makagawa ng advantage. Advantage dito si Hisoka, very slight. Dahil sa isang unpredictable battle, maaaring mas maging dangerous ang kakayahan niyang gumawa ng bagong strategy habang nagpapatuloy ang laban. Sa physical combat review, hindi rin dapat maliitin si Hisoka pagdating dito. Mabilis, malakas at napaka-experienced niyang fighter. Napatunayan na rin niyang kaya niyang makipagsabayan sa napakalalakas na nen users. Si Illumi naman, ay trained assassin. Ang kanyang fighting style ay mas nakatuon sa precision, killing techniques at paggamit ng kanyang needles. Kung magiging close-range combat ang laban, pareho silang may malaking chance. Sa mind games, ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng matchup. Kapwa sila manipulative, pero si Hisoka ay tila mas komportable kapag hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari.
Sa halip na matakot sa unpredictability, ginagamit niya ito para magkaroon ng advantage. Si Illumi naman ay maaaring maging napaka-calm at emotionless, kaya hindi rin madaling ma-intimidate. Gayunpaman, kung magiging psychological battle ito, malaki ang posibilidad na susubukan ni Hisoka na guluhin ang concentration ni Illumi. Hindi ibig sabihin na madaling talunin ni Hisoka si Illumi. Ang malaking danger kay Hisoka ay ang needle technique. Kapag nagkaroon ng opening si Illumi, maaari niyang gamitin ang needles upang kontrolin ang mga target o gumawa ng mga distraction gamit ang mga needle. At dahil napakatalino ni Illumi, hindi siya basta-basta magpapadala sa mga trick ni Hisoka. Kung magiging mahaba ang laban at makakahanap si Illumi ng tamang opportunity, maaari niyang baliktarin ang sitwasyon. Para naman kay Hisoka, ang kanyang pinakamalaking weapon ay hindi lamang bungee gum. Ito ay ang kanyang creativity. Kahit simpleng bagay sa paligid, maaari niyang gawing bahagi ng strategy niya. Kaya niyang gamitin ang bungee gum sa iba't ibang paraan depende sa sitwasyon. At habang tumatagal ang laban, mas maraming posibilidad ang nabubuo para sa kanyang traps at counter-attacks. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap siyang hulihin. Final verdict. Kung pag-uusapan natin ang 100% guaranteed winner, napakahirap sabihin. Dahil pareho silang elite level ng users, at wala pang malinaw na canon fight na magbibigay ng definitive answer. Pero kung gagawa tayo ng sariling matchup analysis, Hisoka binigyan ko ng 55%. Si Illumi naman ay may 45%. Hindi ito magiging easy fight para kay Hisoka. Sa unang bahagi ng laban, maaaring magkaroon ng advantage si Illumi dahil sa kanyang calculated movements at needle technique. Pero habang tumatagal ang battle, mas makikilala ni Hisoka ang pattern ni Illumi at magsisimula siyang gumawa ng counter strategy. Sa huli, ang pagiging unpredictable ni Hisoka, ang kanyang bungee gum, at ang kanyang combat instincts, ang maaaring magbigay sa kanya ng maliit na lamang. Pero ang winner para sa akin ay si Hisoka. Pero high difficulty ang panalo niya rito. Hindi ito isang laban na basta-basta niyang tatapusin. Posibleng parehong mapinsala ng malaki ang dalawang combatant bago tuluyang magkaroon ng decisive advantage. At ang pinakamaganda sa matchup na ito, hindi natin alam kung sino ang unang makakagawa ng unexpected move. Dahil kapag naglaban sina Hisoka at Illumi, hindi lang lakas ang labanan. Isip laban sa isip, strategy laban sa strategy, assassin laban sa magician. At kapag dalawang unpredictable na halimaw ng nen ang nagtagpo, kahit isang maling galaw lamang ay maaaring maging dahilan ng pagkatalo. Kaya para sa akin, Hisoka wins, pero 55 hanggang 45 lamang.